Nagbabala ang MMDA na pagmumultahin ang mga kandidatong naglalagay ng tarpaulin sa kanilang pag-aari, habang ang COMELEC deadman naman muna sa pagkalat ng mga tarpaulin, pero may payo pa rin sila sa mga kandidato. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Princess, nagbabala ang Metro Manila Development Authority na pwede nilang baklasin ang mga nagkalat na tarpaulin ng mga kumakandidato para sa 2025 elections, lalo na kung nakalagay ito sa mga property ng MMDA. Ayon kay MMDA Deputy Chairman Frisco S. San Juan Jr., basta makita nila na ang mga posters ay nakalagay sa kanilang streetlights o kaya ay overpass, ay babaklasin nila ito kahit wala pa man ang election period o panahon ng kampanya. Paliwanag ni Frisco, bawal kasi na gamitin ang mga istruktura ng pamahalaan ng walang pahintulot at posible silang mamultahan ng hanggang 5,000 piso bawat isang poster. Para naman sa malalaking billboard ng politiko na makikita sa mga major roads, ipinauubaya na ng MMDA ang pagbabantay nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Princess, sabi naman ng Commission on Elections, sa ngayon, pikit mata talaga sila sa mga posters na nagkalat sa mga kalsada dahil nga wala o hindi na ipinagbabawal ang premature campaigning, pero pagpatak ng campaign period, isa-isa na nilang tatanggalin ang mga posters ng mga kandidato na hindi susunod sa tamang sukat at tamang lugar. May pakiusap lang sila sa mga nagsisimula ng mga kampanya at gumamit ng posters na tiyaking hindi ito nakakaabala sa publiko. Samantala, ngayong araw naman, isang kasunduan ang pinirmahan ng COMELEC at MMDA para sa partnership sa nalalapit na halalan. Makakatuwang ng COMELEC ang mga tauhan ng MMDA, pati na rin ang kanilang kagamitan tulad ng mga CCTV at mobile command center sa pagbabantay sa kaayusan ng preparasyon para sa eleksyon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Luisa Erispe.